Good day, sir. I am Reyna Rose A. Hapay, the third reporter of Chapter 11. My topic is all about the choices in regulating a natural monopoly. This picture illustrates the natural monopoly indicated with price and then quantity. So nakikita nyo naman na ang price ay nasa gilid while ang quantity ay nasa ibaba na may kurba ng demand sa merkado na pumuputol sa pababang bahagi ng average na kurba ng gastos. Ang mga puntos A, B at C at F ay naglalarawan ng apat na mga pangunahing pagpipilian para sa regulasyon. Ang natural monopoly ay magpapalaki ng kita sa pamagitan ng paggawa ng dami ng kung saan ang marginal revenue or MR ay katumbas ng marginal cost or MC. At pagkatapos ay tumingin sa merkado or demand curve upang makita kung anong presyo o sisingilin para sa dami na ito. Ang monopolyo ito ay ang nagbubunga na sa punto A na may dami na 4 at isang presyo na 9.3 kung eksaktong hatiin ng mga antitrust o regulatory. Ang kumpanyang ito sa kalahati kung gayon ang bawat kalahati ay magbubunga sa punto B na may average na gastos na 9.75. At ang output na 2, maaaring hingin ng mga regulator ang kumpanya na gumawa kung saan ang marginal na gastos o tumatawid sa kurba na demand sa merkado sa punto C. Gayunpaman, kung ang kumpanya ay kinakailangang mag-produce sa dami ng 8 at magbenta sa isang presyo na 3.5, ang kumpanya ay magdurusa sa mga pagkalugi. Ang pinakamalamang sa pagpipilian ay ang punto F kung saan ang kumpanya ay kinakailangan na gumawa ng dami ng 6 at singilin ang presyong 6.5. The second picture is based on the first illustration that shows the natural monopoly. So, ang gagawin mo lang dito para makuha mo ang total revenue ng quantity at price ay imumultiply mo lang yung quantity at saka price. Yun lang ang gagawin mo. At sunod naman, para makuha mo ang total cost ng marginal revenue, ito ay imumultiply mo lang sa quantity at pagkatapos tsaka mo lang i-divide sa price. Ganun lang ang paraan ng pagkuha ng total cost ng marginal revenue. So, let's proceed cost plus regulation. Ang cost plus regulation ay isang paraan na ginagamit ng mga regulator para magkaroon ng balanse sa pagitan ng pagprotekta sa mga consumer mula sa mga potensyal na pang-abuso ng monopoly. Nilalayon nitong tiyakin na ang mga gastos na natamo ng kumpanya ay makatwiran at ang isang patas na tubo ay kikitain. Halimbawa ng cost plus regulation, ang isang kumpanya ng water utility na tumatakbo sa isang rehiyon, kung saan ito ang nag-iisang provider ng mga serbisyo ng tubig. Ang regulatory body sa kasong ito ay maaaring magpatupad ng cost plus na regulasyon upang matiyak na masagot ng kumpanya ang mga gastos nito at makukuha ng makatwirang tubo. Sunod naman ang price cap regulation. Ang price cap regulation ay isang regulatory approach na nagtatakda ng maximum na pinapahintulutang presyo para sa mga produkto o serbisyo na nagpropromote ng kahusayan at nagproprotekta ng mga consumer sa mga industriya kung saan maaaring umiral ang mga natural na monopolyo. Nilalayon din itong magkaroon ng balanse sa pagitan ng tulot sa mga kumpanya na masakop ang mga gastos at kumita ng makatwirang tubo habang pinipigilan ang pag-aabuso sa kapangyarihan sa pamilihan. Halimbawa ng regulasyon sa price cap ng isang kumpanya ng telekomunikasyon na tumatakbo sa isang rehiyon, kung saan may hawak itong virtual na monopolyo sa pagbibigay ng mga serbisyo sa internet ng broadband
upang pigilan ang kumpanya mula sa samantala sa nangingibabaw na posisyon nito. Ang otoridad na regulasyon ay nagpapatupad ng regulasyon ng price cap. Proceed naman tayo sa the Great Regulation. Ang the Great Regulation ay ang karaniwang tumutukoy sa isang panahon kung saan binawasan o inalis ng mga pamahalaan ang mga regulasyon sa iba't ibang industriya upang isaulong ang paglago at kahusayan ng ekonomiya. Nagtatalo ang mga tagapagtaguyod na hinihikayat nito ang kompetisyon at pagbabago, habang ang mga kritiko ay tumuturo sa mga potensyal na panganib tulad ng kawalang tatag sa merkado at pinsala sa mga mamimili. So halimbawa nito ay ang Estados Unidos. Noong huling bahagi ng ika-20 siglo, partikular sa sektor ng pananalapi noong 1980s at 1990s, nagkaroon ng mga makabuluhang deregulasyon sa industriya sa pagbabangko sa paggawa ng bisa ng Glass-Steagall at Act noong 1919. Ang deregulation na ito ay nagpapahintulot din ng komersyal na bangko, mga bangko sa pamumuhunan at mga kumpanya na sigurado sa makisali sa mas makaibang mga aktibidad sa pananalapi. Nagtatalo nga ang mga tagapagtaguyod, ito ay magpapaunlad ng kompetisyon at pagbabago na humahantong sa isang mas mahusay na dinamikong sistema ng pananalapi. Gayon din ang sunod ng krisis ng pananalapi noong 2008. Ay nagdudulot rin ito ng aalahanin tungkol sa mga panganib na nag-uugnay sa pagbawas na pangangasiwa sa regulasyon, dahil ang komplikadong instrumento at kasanayan sa pananalapi ay nag-aambag ng isang malawakang pagbagsak ng ekonomiya. Ang halimbawang ito ay naglalarawan ng parihong mga potensyal na benepisyo at mga pitfalls ng deregulation. So, ang doubts about regulation of price and quantity ay ang mga presyo at dami ng karaniwang nagsasangkot ng interbensyon ng pamahalaan upang kontrolin ang mga aspeto ng isang merkado. Ang mga kontrol sa presyo tulad ng mga price ceiling o sahig ay naglalayong magtakda ng maximum o minimum na mga presyo para sa mga produkto at serbisyo. Ang mga kontrol sa dami tulad ng mga kuta sa production ay naghihigpit sa dami ng isang produkto na maaaring gawin o ibenta. Ang mga hakbang na ito ay madalas na ipinatupad upang matugunan ang mga pagkabigo sa merkado, tiyakin ang patas na kompetisyon o makamit ang mga layuning panlipunan, gayon na maaari rin silang humantong sa hindi sinasadyang mga kahinatnan tulad ng mga kakulangan, mga sobra o pinapababang mga insentibo para sa mga producer. Ang pagiging epektibo ng regulasyon ay nakasalalay rin siya sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang na ang mga dinamika ng mga merkado na mga particular na layunin ng isang intervention. Halimbawa ng doubts about regulation ng presyo at quantities. Control sa renta. Isipin ang isang lungsod kung saan may gobyerno ay nagpapataw ng maksimum na limitasyon sa upa na maaaring singilin ng mga Panginoong may lupa or nagre-rent ng mga boarding house na ganon para sa mga apartment or bagamat mukhang kapakipakinabang ito para sa mga nangungupahan. Sa maikling panahon, maaari ditong humantong sa ilang mga kahinatnan o upahan ay maaring hindi ganong motibasyon na pananatilihin o pagbutihin nila ang kanilang mga ari-arian, dahil hindi nila maaaring taasan ang mga renta upang mabayaran ang mga gastos, o ito rin ay maaaring magresulta sa
baba sa pangkalahatang kalidad ng paupahang pabahay. Then pa ang mga isang price ceiling. Sa upa ay maaring lumikha ng isang sitwasyon kung saan ang dami ng inaupahang pabahay ay hindi sapat upang matugunan ang mga pangangailangan. Maaari din itong makita ng mga may-ari ng lupa na hindi ganoong kumikita ang pag-alok ng kanilang mga ari-arian at ari-arian na humahantong sa kakulangan o mga magagamit na mga unit. Ang mga kakulangan na ito ay maaring magresulta na mas mahabang listahan ng paghihintay para sa pambahay at pagtaas ng kompetisyon sa mga nangungupahan. Kaya, habang ang intensyon ng control sa lupa ay gawing mas abot kaya ang pabahay nila or patuloy, maaari dito magkaroon ng hindi sinasadyang makakaapekto sa mga parehong mga may-ari ng lupa at mga nangungupahan. Gayon din sa pagkakalahatang marka ng pabahay. So, the last is the effects of deregulation. So, the effects of deregulation ito ay nanghuhulugan ng pagbawas ng mga patakaran ng pamahalaan sa mga negosyo. Maaari din itong humantong sa mas maraming kompetisyon o mas mababang mga presyo at pagbabago. Ngunit, maaari rin itong ipagsapalaran ang proteksyon at kaligtasan ng consumer kung hindi balansing mabuti. So, halimbawa ng the effect of ang eroplano, ang regulasyon noong 1970s ay nagbibigay daan sa mas maraming airline o na pumasok sa merkado na magpapatibay ng kompetisyon. Ito ay humantong sa mas mababang mga presyo ng ticket at mas maraming mga pagpipilian para sa mga manlalakbay. Gayunpaman, nagresulta din ito sa ilang hamon tulad ng pagkalugi ng airline at mga alalahanin tungkol sa mga pamantayan sa kaligtasan. Kaya habang nagdala ito ng mga benepisyo or napakahalaga na pamahalaan, ang mga potensyal na disadvantage